Ayan na nga mga kabubog, ang ibablog natin sa araw na ito ay paano ba ako kumikita sa yero. Anong mga technique, mga diskarte ko, bakit ako kumikita. Pero yan, bago tayo magsimula ay intro muna tayo. So yan mga kabubog, bago natin ituloy yung ating pagbablog sa yero, may papasilip lang ako sa inyo mga kabubog. Ayan, newborn baby goat. Ayan, kita nyo mga kabubog, ilan yan? Tayo, magpakilala ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yun, tulo. Gising. Wow. 5 newborn baby goat. Yan mga kabubog. Sige, tuloy na natin ang pinag-uusapan natin tungkol sa yero. So, lipat tayo ng pwesto. Yan na mga kabubog, tuloy na natin yung ating pinag-uusapan sa yero, no, na ginagawa kong pagbablog, no. Mga kabubog, nagkaroon ako ng ideya dito sa negosyong pagyero o sideline sa yero, no. Lagi kasing may nagtatanong sa akin, may binebenta ba kayong yero pagka ako'y namimili ng buti. Ngayon, nagkaroon ako ng ideya dahil laging may nagtatanong na pwede ko siguro itong maging sideline. Ayun, may extra. Kaway ka muna. Hello. So, nagkaroon ako ng ideya na pwede ko itong pagkakitaan. Nagkataon naman na malapit yung bilihan ng yero doon sa pinagdi-deliveran ko ng scrap, no. May warehouse doon na bilihan ng yero galing Valenzuela at doon nila hinuhulma. Ngayon, pinuntahan ko yon at tinanong ko kung magkano mga presyo nila. Tapos ikinumpara ko doon sa mga malapit na bilihan dito sa amin at nagkataon naman na kikita pa ako. Kaya ang naging setup ko, pagka namimili ako at may nagtanong, so sinasabi ko sa kanila na sige ho, ganito ang available namin, ganitong haba, ganito ang presyo. Ngayon, okay sa kanila pag umorder sila. So pagdating ko sa pamimili, isi-segregate ko na yung aking pinamili at ihahanda ko para sa pagdi-deliver sa kinabukasan. So kinabukasan maaga akong magdi-deliver. Pagka-deliver ko, yung pinagbentahan, yun na ang ibibili ko ng yero, yung pinagbentahan ko sa scrap. So dahil isang magbubuti lang ay wala pa tayong malaking puhunan. So yung pinagbentahan, yun ang ibibili ko ng yero. So pagdating ko, galing sa pagbili ng yero at galing pagdi-deliver, dala ko na yung yero na order. So ang gagawin ko, lalabas ko muna yung mga alaga kong kambing. Medyo tanghali na yan. So ibibilin ko na lang dun sa aking mga kasama dito sa bahay na isilong na pagka napakainit na. So yun ang naging diskarte ko. So i-deliver ko na ngayon yung aking biniling yero, yung order sa akin. Tuloy na ako sa pamimili noon. At yung pinagbentahan ko, yun naman ang aking siyang ipamimili ng kalakal. So paikot-ikot lang ang puhunan. Dahil wala nga tayong malaking puhunan, paikot-ikot lang. So benta, deliver, benta, bili, benta. Ganun ang nangyayari. Parang buy and sell, ganun. So hanggang sa hindi naman araw-araw na ganun may na-order. At madalas ang mga umorder yung mga kakilala. Minsan 2 beses sa linggo, 1 beses sa linggo. Minsan wala. Minsan 1 beses sa buwan. So unti-unti nakakilala na tayo na tayo nagbebenta ng yero. So ganun pa rin. Ang ginawa ko, nagpabuo ako sa anak ko ng page sa Facebook na Murang Yero Calamba Area. Kung makikita nyo sa Facebook, akin yun, Murang Yero Calamba Area, yung may picture ko na nakamotor. Kaya lang mga kabubog,
Yung palang ganyan, pagka ikaw may Facebook, kailangan dyan may tao ka na talagang tuwirang sasagot sa mga messages. Yung mga nagtatanong, how much, do you product service, magkano, anong available yung size. Ah, matrabaho, kailangan nakapokus ka sa pagsagot dun sa kanilang mga tanong. So, palibhasa tayo ay isang naglalakas loob lang na magbubuti, ay malaki rin ang puhunan na kailangan. So, kailangan lagi tayong may stock pagka may nagpa-deliver, may umorder. Kailangan may sasakyan tayo na gagamitin. Kailangan may taga-deliver tayo. Dahil kung ako mismo magdi-deliver, yung aking ginagawa ay masasagasaan. Yun. At yun nga, teka. Ayan mga kabubog, ituloy na natin, no? Yung mga kabubog, yung pagsagot sa Facebook, sa page ay ayan na mga kabubog, ano. So yung pagsagot sa mga tanong ng ating mga nagtatanong sa page ay malaking abala din yan. Ngayon, meron kasing tools na ilalagay mo, siya na ang automatic na sasagot doon sa mga nagtatanong. So, hindi ko pa alam yung mga bagay na yan, inaaral ko pa lang yan. Tsaka, pangalawa, talagang malaking puhunan din ang kailangan. At saka, maaabala din ako doon sa aking mga ginagawa. Kasi, kung tayo ay nagninegosyo, bago tayo magdagdag ng negosyo, siguraduhin muna natin na hindi masasagasaan yung ibang negosyong itinayo natin, yung inaaral natin. No? Kaya ang ginawa ko dyan, ang gagawin ko dyan, ipababla ko muna. So, pansamantala ko munang ihihinto yan. Gawa ng yung iba nagtatanong, umaasa na mabebentahan natin sila, madideliveran na hindi naman natin magawa. So, kaya ang gagawin natin dyan ay ibablock na natin yan. No, titigil na natin yan. Ngayon, doon sa mga nagtatanong kung paano o saan nakakabili ng murang yero, mag-PM na lang kayo sa akin. Ang aking messenger ay Elmer Verano Sr. Ano? Simple lang naman po ang aking hiling sa inyo. I-subscribe nyo na lang ako. Tulungan na lang ho tayo. No. Meron nga ako diyang natulungan na galing Bicol pa. Mukha siya ng paninda. Parang nasa 300 peraso yata yun. So, galing Bicol pa. Dahil sila ay namimili sa Valenzuela, dala niya yung wing van. So, dumaan na doon sa nagpatulong sa akin na makabili doon sa akin binibilhan ng kanyang paninda sa kanyang hardware, may-ari ng hardware. Ngayon, yan may kung kayo na andito lang sa parting, halimbawa, parting Mindoro, Romblon, Palawan, dumadaan kayo dito sa Laguna, yun, matutulungan kayo. Pero doon sa mga ibang lugar na, ay baka meron din dyan sa inyo na mga bilihan ng murang yero. Yan, dyan na lang kayo At ito hindi nila sa sa mga parting Batangas, parting So ang yero nilang paninda ay 0.4 lahat ang kapal. May mga parli na din sila. Hindi ko lang alam kung anong mga size ng kanilang parli. May mga bakal din sila na tinda. So yung mga bakal nila parang per kilo yata. Ano? May per kilo din silang yero, pero masyadong hindi ko alam kung mas mahal o ano, kasi parang scrap na talaga eh. Pero yung kanilang bagong yero, galing Valenzuela yan, meron silang pinaka-pulmahan. No. At ang available nila ay long span, pulot, yung galvanized. So, long span, pulot, galvanized, yun, tatlong klase.
Yun ang mga available nila. So, yung kulot na tinatawag, yung may kulay na yon na corrugated. Ano. Tapos yung kwan, dalawang klase lang ang kanilang kwan size. Isang G's at saka isang 12. So, yun. Isang green at isang pula ang kulay. Ngayon naman, yung kanilang kwan, yung kanilang long span, yun, siguro, tingnan nyo na lang sa picture sa taas ang mga kulay ng kanilang long span. Yung galvanized nila, 8, 12 at saka G's. Yun ang kanilang mga yero. May plain sheet din sila, hindi ko lang kabisado. So, malalaman nyo yan pag nag-PM kayo sa akin, turuan ko kayo. So, yun lang. At kung may mga katanungan kayo, mag-PM na lang kayo. Sabihin nyo lang na kayo ay bagong subscriber. Yun lang po may tulong nyo sa akin. No? At kung kayo po yung nanonood nyo, at hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Wala naman po mawawala sa inyo. Kaya, pinakatulong nyo na lang po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, sa susunod kong vlog, abangan nyo po. Ang akin pong iba-vlog ay paano ba ang ginagawa kong paghahanda para sa pagtatayo ng isang ikangay maliit na bodega o maliit na warehouse. Yun, tambakan. Mga ganun. Yun, paano ako naghahanda? Ano ang inihahanda ko sa mga materyales. Kasi wala tayong malaking puhunan. Tayo nga isang naglalakas loob lang na magbubuti. No? Kaya ang ginagawa natin, unti-unti nating inihahanda. Unti-unting bili ng mga materyales. Yun, abangan nyo po. Mga kabubog, itong ating ginagawa ay isang paghahanda sa darating na panahon. No? Ngayon, mga kabubog, unti-unti tayong nakikilala sa pamimili ng bote. No? At sabi nga, dahil kilala na tayo sa pamimili, pwede na akong kumuha ng mga tagapamili at ipakilala ko lang sa aking mga suki na sila ay aking mga tagapamili. You know? Sa gayon, hindi ako lang ang namimili. No? Dadami ang pasok ng kalakal at ako pwedeng mag-deliver na lang ako at may mga tagapamili na ako. So pwedeng namimili ako, namimili sila. So lalakas ang pasok ng kalakal. No, baga mapapalaki natin yung ating negosyong scrap. Dito naman sa ating ginagawang pagkakambing, unti-unti napaparami natin yung inahin. At sabi ko nga, kung mapaabot natin yan ng 25 inahin, ay pwede tayong magtayo ng backyard farming. At dahil unti-unti na tayong nakikilala sa pagbebenta ng yero, unti-unti inuuna ko yung mga kakilala ko, siya ko na lang sinusupplyan. So pag nagkaroon ng puhunan, pwede ako magtayo ng tindahan ng yero. No? Alay mo, meron diyang magtiwala sa atin, bigyan tayo ng panindang yero. So ang ginagawa ko, papakilala lang ako sa mga tao na ako'y nagbebenta ng yero unti-unti. No, sideline lang. At ngayon, kung kayo naman patuloy na nagsasubscribe sa aking channel, ay lalaki ito at lalago. So, puro paghahanda lang tayo sa ngayon. Puro pag-aaral lang. No, naaral natin unti-unti. So, yan lang po sa ngayon. At yun na, gaya ng nasabi ko kanina, abangan nyo yung susunod kong vlog.